May mga butas sa investigasyon. Hindi raw na-preserve ng mga ito ang crime scene. May mga ebidensya rin daw na hindi nakuha, tulad ng dokumento sa mesa ni Leviste na maaaring isa raw sa mga pinag-awayan ng dalawa. Walang kinuwang nalip na fingerprint sa crime scene. Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang hepe ng Makati Police na si Superintendent Gilbert Cruz. Pero pinanindigan niyang ginawa nila ang kanilang trabaho. Sa korte na lang daw magkaalaman. Malalaman sa resulta ng re-investigation kung itataas ba sa murder o mananatili sa homicide ang kaso ni Leviste. Ako si Ray Alves, ang inyong saksi. Sa iba siyang na-recover sa crime scene kung saan siya binaril ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Ibinigay po ng SOCO ang dagdag ebidensya matapos masabon sa re-investigation ng DOJ kahapon. Nagpapatrol si Miranda o si Mariton Pacheco. Ito ang mga fingerprint ni Rafael de las Alas na nakuha ng crime lab matapos siyang mabaril ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Wala ni isa sa kanilang tumugma sa iba pang fingerprint na nakuha mula sa mga wine glass at bote ng alak na nakakalat sa crime scene. Ayon kay Senior State Prosecutor Emmanuel Velasco, taliwas ito sa salaysay na ibinigay ng sekretarya ni Leviste na si Nelia Gonzalez ukol sa insidente. There was a testimony from Ms. Gonzalez na it was de las Alas na nagsabi na ayoko magkape, gusto ko alak. Kaya before the shooting, nagpa-serve ka doon ng alak allegedly si Governor Leviste para makapag-usap sila. Then, yun, nagkabarila na. Gustong makausap ng DOJ si Gonzales para malinawan pa ang naganap na pamamaril. Pero di siya dinala ng mga abogado ni Leviste sa investigasyon kahapon kahit pa may sabpina para sa kanya. Hinahanap na rin ng DOJ ang isa pang empleyado ni Leviste na si Manolito Ambrosio o Maa. Nabanggit kasi siya sa salaysay ni Gonzales na pumasok sa kwarto upang mamagitan sa away ni Leviste at de las Alas bago ang pamamaril. Hindi naman malinaw ang mga fingerprint na nakuha sa mga baril na na-recover sa crime scene. Hirap ang DOJ ngayon dahil ayaw makipagtulungan ng kampo ni Leviste sa investigasyon. At si de las Alas kompleto rito, meron siyang fingerprint sample, meron siyang license. Yung self-confessed killer, wala. Hanggang ngayon, wala pang ibinibigay na salaysay si Leviste sa nangyari. Sa statement ng abogado ni Leviste, pang-aabuso raw sa otoridad ng piskal ang ginawang ocular inspection ni Velasco kahapon at ang pagkuha ng mga ebidensya mula sa crime scene. Sagot naman ni Velasco, walang iligal sa ginawa niya dahil binalik sa piskal ang jurisdiction ng kaso nang pumayag ang korte sa re-investigation. You should put up or shut up na lang. Kung pinapa-explain lang naman natin yung client nila kung bakit sinabing self-defense. Paliwanag lang. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Balik ngayon para igiit na tama ang kanilang ginawang investigasyon kaugnay sa pagkakapatay ni dating Batangas Governor Antonio Leviste sa kanyang tauhang si Rafael de las Alas. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Tama raw ang paghawak ng Makati Police sa mga ebidensya at pagtugon sa crime scene. Ngayon na lang muli nagsalita sa media si Cruz mula nang hilingin ng pamilya de las Alas na magkaroon ng re-investigation sa kaso. Kahapon nga sa re-investigation ng DOJ, nagkainitan ng prosekusyon at depensa dahil may mga bagay na kinuwang prosekusyon na hindi daw isinama ng Makati Police nang sila'y mag-imbestiga. Ayon pa kay Senior State Prosecutor Emmanuel Velasco, hindi na-preserve ng Makati Police ang crime scene. They will stand by our original findings. At kung pakiramdam daw ng DOJ na may butas ang initial investigation nila, buong loob daw sila makikipagtulungan sa re-investigation. Open kami dyan. Whether makakita sila ng bagong ebidensya o meron silang nakitang kulang sa ginawa namin, willing kami na tumulong. Kasi sa amin is for the case to stand sa korte at hindi ma-dismiss. Ang Napolcom, handa raw imbestiga ng Makati Police kung magsasampa ng kaso sa Napolcom ang pamilya de las Alas. Pinag-aaralan na ito ng pamilya de las Alas ayon sa kanilang abogado. Sagot ni Cruz, handa silang harapin ang ganitong kaso pero wala daw silang pinapanigan. Iimbestigay natin yan at kung meron man nagkulang talaga dyan, ibibigay natin yung administrative sanction dyan. Sa side kami lagi ng complainant. And kung ano yung makakabuti para gumanda yung kaso, tumayo sa korte at makonvict yung nagkasala, gagawin namin yun. Hindi naman pabor ang abogado ni Tony Leviste. Nakasuhan pa ang rumesponding Makati Police sa crime scene dahil para sa kanila, tama ang ginawang paghawak sa ebidensya. Ngayong hapon lang, nagsumite na ng karagdagang ebidensya ang Makati Police sa DOJ kaugnay sa ginagawang re-investigation. Fingerprint sample na nakuha ng SOCO sa bote ng wine at wine glass.
Nagsumite rin ang PNP ng mga litrato ng crime scenes na matagal ang hinihiling ng pamilya sa mga pulis. Walang ang fingerprint ni Governor Leviste. Sample fingerprint na nakuha, no? Walang nakuha ang sample fingerprint ni Governor Leviste. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi Murder ang kasong homicide na nauna isinampa laban kay dating Batangas Governor Antonio Leviste dahil sa pagpatay nito sa kanyang kaibigang si Rafael de las Alas. Base sa kanilang findings, sinabi ni Velasco na minanipula na ang ebidensya. Partikular anya rito ang hawak na baril ni de las Alas na wala umano sa orihinal na posisyon nito na nangangahulugang palabas lang ni Leviste na binaril siya ng biktima. Bakas din daw ang galit ni Leviste sa biktima dahil umano sa dami ng tinamo nitong. Sa napatay umano ni dating Batangas Governor Antonio Leviste ang kanyang executive assistant na si Rafael de las Alas. Dahilan para irekomenda ng prosekusyon ang kasong murder laban kay Leviste. Nagpapatrol si Man Makabagal. Sa reinvestigation ng DOJ, lumabas na tampered o sadyang ginalawang crime scene. Bago pa dumating ang scene of the crime operatives o SOCO sa LPL Tower kung saan umano na baril at napatay ni Governor Antonio Leviste si Rafael de las Alas noong Enero 12. Base rin sa forensic evidence, posibleng hindi lang si Leviste ang naroroon sa kwarto ng maganapang krimen. Ayon sa prosekusyon, sa frontal shot na ito ng katawan ni Rafael de las Alas, kitang-kita ang natuyong dugo na dumaloy buhat sa kanyang tenga patungo sa pisngi. Patunay daw na nakatungo noong una ang ulo ni de las Alas, pero nang datnan nila si de las Alas, nakasandal na ang ulo nito sa upuan. Dalawa yung possibility, no? Yung naka-daus-dus na yung mukha niya, kaya tumulo na rito, tinayo siya upang barilin ulit sa mukha. Isang possibility yun, no? O talagang tinayo na lang. Ipinosisyon din lang daw ang baril ni de las Alas sa kanyang kamay at sinubukang ipasok ang daliri ni de las Alas sa gatilyo ng baril. May gasgas din sa upuan ni de las Alas bunga ng pagkiskis ng baril. Pilit na nilagay. Bakit hindi nakalagay yung finger ni de las Alas sa loob? May attempt malamang na ilagay pero at that point of time, medyo nagsiset in na yung rigor mortis. Ibig sabihin naninigas na, hindi na magalaw. Nakakuha rin ng gunpowder residue mula sa mga sugat dulot ng mga tama ng baril sa mukha at ulo ni de las Alas. May nakita ring dugo sa dulo ng baril ni Leviste. Ayon sa prosekusyon, binaril siya ng malapitan. Makikita nyo na meron yung bilog ng tama ng bala, yung entry, merong guhit-guhit paikot. Ibig sabihin yun, close range nga, binanatan siya. Dagdag ng prosekusyon, kung armado si de las Alas, nakapagtatakang isinanggapan niya ang kanyang kaliwang kamay imbis na iputok ang baril. Wala sa mga tingga at balang na-recover ang tumugma sa kanyang baril. Pababa rin daw ang lahat ng tama ni de las Alas, kaya malamang nakatayo ang bumaril sa kanya. May nakita ring elemento ng pagtatraidor o treachery dahil ipinatawag ang biktima sa opisina at walang kamalay-malay na babarilin siya. At kalupitan o cruelty sa dami ng tama ng bala na nagpapatunay umano na plano talaga siyang patayin. Batay dito, inirekomenda ng prosekusyon ang pagsasampa ng kasong murder laban kay Leviste. Umangal ang kampo ni Leviste. Giit ng kanyang abogado, hindi pinlano ni Leviste ang pagpatay kay de las Alas. How can there be evident premeditation when the killing happened in the office of the alleged assailant during office hours in a building situated in the heart of the business center of Makati with all the employees around? Minadali rin daw ng prosekusyon ang pagbibigay ng rekomendasyon. 2 araw lang daw isinagawa ang reinvestigation, samantalang 30 araw ang ibinigay ng korte. Less than 2 days. If this is not indecent haste, I cannot imagine any other circumstance, or I cannot even use another adjective to describe what he has just did. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Komenda na ng DOJ na itaas sa murder ang kaso laban kay dating Batangas Governor Antonio Leviste. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi umabot ng 3 araw ang bagong investigasyon ng DOJ sa pagkakapatay ni Antonio Leviste kay Rafael de las Alas. Pero ayon kay Senior State Prosecutor Emmanuel Velasco, mali na raw sa mga ebidensya na pinagplanuhan at patraidor daw ang pagkakapatay kay de las Alas noong tanghali ng January 12 sa mismong kwarto nito. Kaya murder at hindi homicide ang dapat ikaso kay Leviste. January 11 daw may testigong empleyado ni Leviste si Nelia Gonzalez ang nakakita nag-away umano si Leviste at de las Alas.
The shooting was unexpected. De Las Alas was invited